Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang chapter 143 at 144 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita ngang muli noong nagsasagawa ng pagkilos etong binata na ginamit ang Demon King Step at madali lamang naiwasan etong apat niyang alagad. Ayon pa nga kay Andrea na buong akala niya ay mas bumilis na ang kanyang pagkilos. Subalit literal na napakabilis daw talagang kumilos etong kanyang itinuturing na bossing. Bagyang nahihiya siya sa kanyang kasalukuyang kasuotan habang si Alice naman ay naiinis sapagkat alam niyang magagawa niyang mahuli etong binata kung nagagawa lamang niyang gamitin ang buong lakas niyang tinataglay. Naguguluhan nga rin etong si Woolyang sa kakaibang hilig nitong si Jinyuk, habang si Tibon naman ay napapaisip na mukhang siya lamang ang hindi nagbago ang itsura at marahil sapat na para sa binata ang pagiging kanyang kalansay. At ang lahat nga ng mga ito ay di magawang titigan ni Chun Yusong sapagkat nakikita na niya ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Paliwanag pa nga ng ating pangunahing tauhan na batid na ng mga ito na tanging ang nasabing fortress ang pinaka-naaakmang lugar para sa paghahanda ng kanilang mga puwersa kung kaya't handa nga raw siyang makinig sa kanilang mga inihandang alok upang kaniya silang payagang gamitin ang Giant's Fortress para sa kanilang mga personal na adikain. Agad namang dito naglabas ng sama ng loob etong si Count Hobier at inakusahan ng pagtatraidor etong binata batay sa kanilang napag-usapan na hindi naman nagustuhan nitong si Woolyang na marinig at nais na turuan ito ng tamang asal. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang bossing habang etong Grand Sword Master na si Abraham ay agad na nadama ang panganib na paparating para sa hambog na lalaki. Bigla na nga lamang itong napahinto sa pagputak buhat ng ginamit na nitong ating pangunahing tauhan bilang pagbabanta etong kanyang malaking espada na mula kay Ogra Chun. Ayon pa nga sa kanya na mukhang di talaga nauunawaan nitong si Count Hobier ang kasalukuyang kanilang sitwasyon kung bakit ang kanyang kasamahan at maging ang kinatawan ng Murim ay taimtim na nag-iisip at nakikinig sa kanyang mga sinasabi kasabay ng seryosong pagsasalita na dahil nga daw alam ng mga ito na siya ang nakakalamang sa sitwasyon mga master. Para nga siyang batang hinila nitong si Abraham at nahihiyang humingi ng paumanhin batay sa inasal ng kanyang kasamahan. Samantalang nagtanong naman etong si Nam Gongshan kung ano ang nais na maging kabayaran nitong binata para sa pabor na kanyang nais. Mga barya daw ba sa laro o magic crystals? Pasimpleng natawa naman etong si Jinyuk nung kaniyang mapagtanto na ang nagsasalita sa kanyang harapan ay etong si Shan. Gayun din, seryoso nga niyang isinaad na kung hindi nga raw mas pinili nitong nasabing player na iwan ang Beijing ay hindi mangyayari ang kamatayan ng napakaraming buhay sa kanilang bansa buhat sa nagdaang outbreak. Kasabay ng pagtatanong kung mas naging komportable nga daw ba ang kanyang buhay matapos na traidorin ang kanyang sariling bansa at manirahan sa loob ng tore. Pilit namang pinapakalma siya ni Baek Shaolin mula sa pang-uudyok nitong si Jinyuk na kapwa nga nasambit na mukha pang walang karanasan ang kanyang makaharap sa kasalukuyan pagdating sa pagsasagawa ng isang negosasyon. Kung kaya't inaasahan niyang sa susunod na araw ay magdadala ng mga ito ng kanilang mga alok na mahirap tanggihan. Gayon din, higit pa sa kayang ibigay ng kontra sa kabilang panig. Patuloy naman sa paghihimutok etong napayang si Count Hobier, habang etong si Shan ay walang magawa kundi pigilan ang kanyang matinding galit na nadarama sa kanyang kaisipan. Samantalang etong Grand Sword Master na si Abraham ay hindi makapaniwala sa nagawa nitong binata, sapagkat hindi nga lamang daw nito napabagsak at naangkin ng mag-isa ang Giant's Fortress, bagkus napahinto din niya ang digmaan sa pagitan ng Murim at Imperyo. Kung nagkataon nga raw na napasakamay ito ng duke na si Beinstern, ay tiyak na magkakaroon ng isang revolusyon. Napapaisip nga siya kung talagang magagawa ng isang individual na mabago ang tadhana, mayroon etong imperyo. Pagkatapos ay napansin nitong si Chun Yusong na gumagawa ng senyas etong si Woolyang na bagya niyang pinagtaka. Sa ibang dako naman ay makikita nating magkasama etong si Yggdrasil at Jinyuk at nag-uusap hinggil sa naganap na negosasyon. Natanong nga din siya ng binata kung ano ang nais na ipakita sa kanya nitong ina ng mga higante. Do'y masisilayan nga natin etong mga anak ng World Tree na ayon pa kay Yggdrasil ay ito ang mga susunod na henerasyon na kanyang pinapangalagaan. Malamang nga raw na alam na rin nitong binata ang tungkol sa napakaraming beses ng pinagtaang kunin sa kanyang pangangalaga ang White Jade. Gayon din ang subukang gamitin siya at ang fortress para sa kanilang mga personal na hangarin. Ngunit wala nga daw maski isa sa mga ito ang nagtagumpay. Subalit nung nagawa nga talunin itong si Jinyuk
ang anak niyang si Oglachun ay tinanggap na niya ang kanyang napipintong kamatayan. Ngunit labis nga raw ang kanyang pasasalamat buwat sa hindi lamang siya nito pinaslang, bagkus binigyan pa ng panibagong oportunidad. Kaniya nga daw isinusumpa ang kanyang katapatan sa kanya, gayon din ay papalakihin ang kanyang mga anak para sa kapakanan nitong ating pangunahing tauhan. Magiging iba na nga raw ang takbo ng kanilang tadhana, kabilang na dito ang buhay ng sanggol na tinawag niyang muli sa pangalang Oglachun. Bagya namang di nakapagsalita etong si Jinyuk sa aniya ay napaka-cringe na pahayag ni Yggdrasil. Subalit sa uli nga daw ay kanyang masasabing tama ang kanyang naging pasya na hindi siya paslangin at mas lalo pang lalakas ang bilang ng kanyang puwersa sa darating pang mga panahon. Hanggang ang kanyang pagmumuni-muni ay napahinto nung dumating sa nasabing lugar etong si Wuliang kasama etong kanyang dakilang stalker. Seryosong nawika nga ni Jinyuk na maaari na nga daw magpahayag ng malaya etong si Chun Yusong buwat nang walang sino man ang manggagambala sa kanilang dalawa. Naguguluhan naman etong kanyang stalker kung kaya't natanong na lamang siya ng binata kung ano ang kanyang rason upang umanib sa Murim na silang pinakarason kung bakit naging corrupted etong kaibigan nilang si Teresa. Aminado nga etong si Chun Yusong na dahil nga sa Murim ay napakaraming buhay di umano sa kanilang mundo ang nasawi. Subalit ang may likha nga raw ng soul-chasing sword na si Seyang ay kasama doon, kung kaya't kinailangan nga daw niyang sumama sa kanila upang kanyang makumpirma kung talaga nga daw bang may tsansa siyang manalo laban kay Jinyuk. Napaisip nga rin etong binata na malamang ay ginawa niya iyon upang makuha niya ang isang hidden requirement. Napangiti nga rin etong si Chun Yusong at nawikang ginawa niya iyon upang magawa niyang labanang muli etong pinakakinaiinisan niyang individual. At ipapakita nga daw niya laban dito sa binata ang bagong secret technique na kanyang natutunan matapos niyang traidorin ang kanyang mga kaibigan. Napangiti na nga labang etong si Jinyuk at nais ngang agad masilayan ang natutunan ng kanyang stalker matapos di umanong halikan ang puwet ng isang miyembro ng Murim mga master. Agad na inactivate nitong si Chun Yusong ang kanyang skill na battlefield selection at muli silang dinala sa ibang dimensyon na kanyang nilikha. Ayon pa nga sa ating pangunahing tauhan na magmula pa noon ay eto na ang lugar na palaging pinipili ni Chun Yusong para isagawa ang kanilang duelo. Hindi nga daw ito nagbabago, kasabay ng mabilis na pag-atake nito laban sa kanya. Ginamit nga niya ang Song of Swords laban kay Jinyuk at nagpaulan ng sandamakmak na napakalakas na wasiwas ng talim ng espada. Aminado nga etong ating pangunahing tauhan na mas naging malakas na nga daw ang puwersa sa mga pag-ataking isinasagawa sa ngayon nitong kanyang stalker. Samantalang hindi naman nagustuhan nitong si Chun Yusong ang patuloy nitong pag-iwas na isinasagawa at nagmumukhang minamaliit pa rin daw siya nitong ating pangunahing tauhan. Hindi nga daw niya mapapatawad etong si Jinyuk habang ginamit na nga rin niya etong ikasampung anyo ng soul-chasing sword na tinawag niyang Heavenly Thunder Berserker Slash patungo sa direksyon ng binata na muli ngang napangiti at pinuri ang nagawa nitong kanyang dakilang stalker mga master. Napakalakas nga nito at talagang matindi ang pinsalang naidulot sa direksyon ni Jinyuk. Gayon din, ang paggamit nga ng ikasampung anyo ng soul-chasing sword ay labis na nagkonsumo ng mana sa kanyang katawan. Ngunit nabigla nga siya nung nagsalita etong si Jinyuk at pinuri ang kanyang nagawa. Subalit sa kabila nga daw ng lakas nito ay mas nagiging madali na lamang basahin ang direksyon ng nasabing atake, lalo na kung bago pa lamang sa kasanayan ang nagsasagawa. Dagdag pa nga niya na mas makabubuti nga raw na pagtuunan nitong si Chun Yusong ang kanyang proficiency. Subalit di pa nga siya tapos magsalita ay muli na siyang inatake nitong galit niyang stalker. Ayon pa nga dito na nagsanay nga daw siya ng gusto pagdating sa paggamit ng espada ng higit pa sa 10,000 beses. Ginawa nga raw na niya ang lahat, tanging matalo lamang etong si Jinyuk. Kahit bakit nga daw patuloy pa rin siyang natatalo sa kanya. Nabigla nga din etong ating pangunahing tauhan na masilayan ang ganong reaksyon at estado ng taong palagi niyang inaasar. Nalabis na di makapaniwala na magpasanggang ngayon ay patuloy lamang siyang natatalo at wala na nga raw anumang naiisip na ideya para mahigitan etong taong kanyang kinaiinisan. Tiningnan nga siya ng taimtim nitong si Jinyuk at nawika na hindi totoong mahina etong si Chun Yusong. Sa totoo nga lamang daw ay di niya inaasang magagawa na nitong gamitin ang ikasampung anyo ng soul-chasing sword. Literal nga daw na siya ay talentado at may mahusay na kasanayan. Nakangiti nga niyang nasambit na kaya nga daw patuloy lamang na nabibigo etong kanyang stalker ay dahil sa lubha itong mainipin. Kung patuloy nga daw siyang magiging ganoon ang kaisipan ay paulit-ulit lamang ang mangyayari at palaging mabibigo.
Kaniyang tinuro etong kanyang stalker at ipinahayag na magtiyaga lamang ito sapagkat handa niya siyang harapin anumang oras mga master. Sa kanyang mga narinig ay tila ba nabuhayan ng loob etong si Chun Yusong at naunawaan na mula pa nga noon sa tuwing kanyang nakikita etong binata ay palagi niya itong hinahangad na talunin. Habang sa tuwing nakakatuklas nga daw siya ng mga panibagong kaalaman at abilidad ay bahagya niyang nakakalimutan ang nasabing personal na kagustuhan. Sa uli nga daw ay siya rin mismo sa kanyang sarili ang pinakarason na humihila sa kanya pababa. Doy muli nga na naman siyang pinagtripa ni Jin Yuk. Sinubukan naman siyang sapakin itong si Chun Yusong at inilahad na huwag nga raw maging hangal etong binata. Subalit kanyang naa-appreciate ang kanyang naging payag. Buong akala nga daw niya ay isang demonyo etong lalaking nasa kanyang harapan. Subalit may nananatili pa rin palang katiting na kabutihan ito sa kanyang kaluluwa at nakangiting nagpasalamat. Natuwa naman etong binata sa naging reaksyon ng kanyang stalker. Subalit kasunod noon ay ipinahayag nga sa atin na ito ay kabilang lamang sa kanyang plano at kondisyon upang makopyang muli ang isa sa mga abilidad na tinataglay ng kanyang stalker. Hanggang sa maya-maya ay nakatanggap nga siyang muli ng isang mensahe ng kahilingan mula sa system na naghahangad na kung magagawa nga raw niyang pasuotin etong si Chun Yusong ng kakaibang kasuotan ay pagkakalooban siya nito na makopya ang isa pang skill ng kanyang stalker sa mga susunod pang panahon. Kahit batay nga doon ay muli nga na naman niyang tinawag etong si Chun Yusong at ipinakita ang masama nitong pagmumukha habang gulat na gulat nga etong nasabing individual nung kanyang natanong kung tunay nga daw ba talagang tinraidor siya ng kanyang dakilang stalker. Gayun din, kung nais nga daw talaga niya siyang patawarin ay kinakailangan nitong pagbayaran ang kanyang aksyong naisagawa. Pagkatapos nga noon ay pinakita sa ating bumalik na etong si Chun Yusong sa himpilan ng Murim habang muli ngang binati nitong si Baek Shaolin. Subalit kapwa nga silang dalawa ni Shan ay di makapaniwala sa kanilang nasisilayan at na-question etong lubos na nahihiyang si Chun Yusong kung bakit ganoon ang kanyang kasuotan. Ito pala ang naging kaparusahan sa kanya ni Jin Yuk, ang tinatawag na made outfit of repentance na tanging maaalis lamang sa pamamagitan ng pag-atake mula sa kaniyang kalaban. Padabog nga niyang isinara ang pintuan at puno ng galit na nawikang huwag na nga raw magsasalita pa ng kahit ano etong dalawa sapagkat mayroon nga daw siyang mga personal na rason para dito. Samantalang eto namang si Baek Shaolin ay patuloy pa ring naiintriga sa klase ng pag-iisip at hilig di umano nitong si Chun Yusong mga master. Sa isang tagong lokasyon naman sa ika-21 palapag ng tore ay ating makikita ang ilang mga miyembro ng demonic humans na nagsasagawa ng kakaibang ritual sa harapan ng isang malaking rebulto. Nanghihinayang nga ang isa sa mga ito buwat sa nabigo silang makakuha ng impormasyon mula kay Kang Jin Yuk tungkol sa ika-12 palapag kung saan ay magagamit nga sana nila upang makagawa ng koneksyon sa Demon King. Subalit sapat na nga raw ang tulong na nagawa nitong si Gawain sapagkat magagawa na nilang wasakin ang buong ika-21 palapag ng tore. Maya-maya ay matagumpay na nga silang nakabuo ng ugnayan sa Demon Realm, kasabay ng biglaang pagbabago sa rebulto at inilahad na kinakailangan nilang mag-alay ng buhay bilang sakripisyo upang magpatuloy na makabuo ng koneksyon sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi nga iyon inaasahan ng mga kasamahan ni Gawain, habang siya naman ay nanginginig pa dahil sa saya at kasabay na malakas na nawikat hiniling sa di umano'y mga kaanak ng Demon King na kanilang tuluyang wasakin at angkinin ang nasabing buong palapag. Nagsimula ngang naghanap ang nasabing kakaibang rebulto ng mga relics na magsisilbing susi sa pagbubukas ng daluyan. Ang isa nga sa mga ito ay kasalukuyang mismong nasa Giant's Fortress na tinatawag na Pilgrim's Crown Thorn na nakuha din ng Wu Liang mula sa mga napaslang na demonic humans. Gulat na gulat nga ang mga taong naroroon buwat ng ang nasabing relic ay nagsimulang lumika ng isang rapture o daluyan, kasabay ng pagpapakita ng isang napakalaking demonyo na agad niyang nadama rin nitong sina Baek Shaolin at Abraham ang nag-uumapaw na demon key na inilalabas nito. Ang nakababahalang pangyayari ay agad niyang ipinagbigay alam ni Jin Yuk para sa lahat ng mga naroroon. Kung nais nga daw nilang mabuhay pa, ay may dalawang bagay silang posibleng pagpilian. Ang una ay maaari na silang tumakbo papalayo gamit ang kanilang buong makakaya, o kaya naman ay gamit ang kanilang buong makakaya ay kanilang lalabanang magkakasama ang halimaw na nagdudulot ng banta sa kasalukuyan kaya't pag-isipan nga daw nila ito ng mabuti. Makikita natin nagpasya na ang hukbo ng imperyo na protektahan ang napakahalagang fortress. Gayon din nagtataka kung bakit may isang munting kalansay ang nagbebenta ng flame-resistant potions. Ang nasabing paglitaw nga ng isang demonyo sa loob ng fortress ay kapwa nasisilayan
nitong si Yggdrasil. Gayon din ay kanyang naalala ang tungkol sa naging unang pahayag ng binata. Ayon nga sa kanya, ay posibleng anumang oras ay dumating ang isang high-ranking demon sa kanilang lokasyon, kung kaya't kinakailangan nga daw ihanda ni Yggdrasil ang kaniyang barrier at ituon ito sa kanlurang bahagi ng fortress. Agad na nga niyang sinimulan ang pag-activate ng napakaraming bilang ng barrier na nakatuon sa mismong lokasyon nitong halimaw na kasalukuyang papalabas ng portal. Ngunit sa kabilangan ng pagkilos nitong si Yggdrasil ay nakuha pang sambitin nitong naturang demonyo na sige lang, gawin nga raw nila ang lahat ng kanilang makakaya habang etong ina ng World Tree ay talagang makikitang nahihirapan na ng lubos sapagkat isinasaad na nga ng system na nagagawa pa ring labanan nitong demonyo etong napakalakas na barrier laban sa kanya at patuloy na sinasabing maghihirap nga daw muna silang lahat bago niya tuluyang paslangin mga master.